Kamusta sa inyong lahat? Welcome sa Pinoy Quick Movie Recaps. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang batang lalaki na si Tisoy, na hindi bumili ng tiket sa tren at nagtago mula sa konduktor. Tumalon siya mula sa tren at napansin siya ni Amanda. Agad siyang naging interesado kung sino ang batang ito. Di nagtagal, dumating si Tisoy sa lungsod at ang una niyang ginawa ay bumili ng ice cream cones at kumatok sa pinto ng kanyang kapatid na babae. Hindi alam ni Angka na darating si Tisoy ngayon, at binuksan ng pinto na hindi pa siya ganap na nakabihis. Binigyan niya si Angka ng ice cream, ngunit halatang hindi siya interesado rito dahil naghahanda siyang makipag-date. Sinabi ni Angka kay Tisoy na nakilala niya ang isang mabait na lalaki at magiging bayaw ni Tisoy. Nagbigay ng goodbye kiss ang ate bago umalis. Naiwang mag-isa sa bahay, sinilip ni Tisoy ang mga tao at inayos ang mga muebles. Kinagabihan, umuwi ang kapatid na babae kasama ang kanyang kasintahan at hiniling sa kanyang kapatid na pumunta sa ibang silid. Kinabukasan, napansin ni Berto si Tisoy at sinubukang makipagkaibigan sa kanya. Gusto niyang pakasalan si Angka. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung gaano katagal siyang mananatili sa kanya. Sumagot si Tisoy na kapag maayos ang lahat, ngunit habang nakatira siya sa kanya, hindi dapat sila magtalo. Nang maglaon, naglakad-lakad si Tisoy sa lungsod. Napansin niya ang mga babae at sinubukang makipagkilala sa kanila. Kabilang sa kanila si Amanda, ngunit hindi siya pinansin at umalis na lang si Tisoy. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na darating ang araw at magiging asawa niya si Tisoy. Nakatira si Amanda sa isang mahirap na lugar at may bisita mula sa Inglaterra na dumating sa kanyang mga magulang. Biglang dumating ang mga bandido at binasag ang salamin ng kotse ng Ingles. Hating gabi na nang tanungin ng ate ni Tisoy kung ano ang palagay niya sa kanyang damit, at sinabi niyang gusto niya ang damit na ito. Pagsapit ng bagong araw, naghanda si Tisoy ng masarap na almusal na ikinagulat ng kanyang ate. Sumagot si Tisoy, baka hindi tayo magkapatid pagkatapos ng lahat. Muling tinanong ng kapatid na babae kung gaano katagal siyang maninirahan sa kanya. Sumagot si Tisoy, hanggang sa pagtatapos ng bakasyon. Makalipas ang ilang oras, tiningnan ni Tisoy ang kanyang mga litrato noong bata pa sila, napansin niya ang mga bagong litrato ni Angka na kanyang sinuri ng maigi. Kinaumagahan, napansin niya ang ilang batang lalaki na kumukuha ng mga libro. Sinabi ni Berto na nilinis niya ang kwarto ni Tisoy bago umalis. Sinabi niya kay Angka na babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Nang maglaon, naglaro ng soccer ang batang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Pipoy sa kanya na si Berto ay napakakul, may maraming koneksyon, at kayang lutasin ang anumang problema. Siya pa nga ang nagpagawa ng soccer field na ito. Gayunpaman, si Berto ay may asawa at 2 anak. Kinausap ni Tisoy ang kanyang kapatid tungkol dito ngunit ayaw niya itong pakinggan. Tinawagan ng kapatid na babae ang kanilang tiyahin at nalaman na si Tisoy ay pinaalis sa paaralan at nagsinungaling tungkol sa nais na manirahan kasama niya hanggang sa pagtatapos ng bakasyon. Nagsimula silang magtalo at iniinsulto niya si Tisoy, ngunit sila ay na-distract ng isang elektrisyan. Lumalabas na hindi pa nababayaran ni Angka ang kuryente sa loob ng ilang buwan at ito na ang huling babala. Inalok ng lalaki na lutasin ang problemang ito, ngunit tumanggi si Angka. Habang pinapanood si Tisoy na nag-iimpake ng kanyang mga gamit, nakakaramdam siya ng hiya at sila ay nagkasundo. Kinabukasan, kumita si Tisoy ng kaunting pera sa palengke kung saan siya napansin ni Amanda. Naalala rin ni Tisoy si Amanda. Sinabi ni Amanda na si Tisoy ay magiging asawa niya, at kung hindi siya naniniwala, babasahin niya ang kanyang kapalaran. Nahuli ni Tisoy si Berto kasama ang ibang babae. Tumakbo siya palabas ng bahay at isinara ang pinto upang makatawag ng pansin. Sumigaw siya sa kalye na may nakita siya. Hiniling ni Berto sa kasamang babae na huwag sabihin kay Angka kung ano ang kanilang ginawa. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Angka. Ipinaliwanag ni Berto na tinutulungan siya ng babae sa ilang mga papeles. Naiintindihan ni Angka na ito ay isang kasinungalingan at inutusan siyang umalis sa kanyang buhay. Sa gabi, humiga ang kapatid na lalaki sa harap ni Angka, ngunit makalipas ang ilang minuto, bumangon siya at umalis. Kinaumagahan, dinala ni Tisoy ang mga natirang gamit ni Berto sa club at nang siya ay umuwi. Napansin niya si Angka na umiiyak. Sinabi niya na naputulan sila ng kuryente. Nalaman ni Tisoy na may malaking utang si Angka kaya ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera at nangakong magdadala pa ng pera.
Para magawa ito, nagsimula siyang magpamigay ng mga polyeto. Nakita siya ni Amanda at inalok ng trabaho kung saan kikita siya ng mas malaking pera. Ngunit inakala ni Tisoy na nagbibiro lang ito. Pagkatapos, sa kanyang pagsisikap na mapasaya ang kanyang kapatid, nilinis niya ang lahat ng sapatos nito. Nagpasalamat ang kanyang kapatid na babae at isinara ang pinto ng silid, ngunit bumukas ang pinto at sumilip si Tisoy sa siwang nito. Nakita ito ni Angka ngunit hindi sinarado ang pinto. Habang naghahanda ng almusal, muli niyang sinabi na kikita siya ng pera ngunit inisip ng kanyang kapatid na babae na nagbibiro lang siya. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Tisoy sa bahay ni Amanda. Hindi gusto ng mga lokal na residente na may estranghero na gumagala sa kanilang teritoryo at inakusahan siya ng pagkasira ng isang sasakyan, ngunit dumating si Amanda upang tulungan siya at ipinaliwanag na kaibigan niya si Tisoy. Hating gabi na nang sila ay palihim na pumasok sa isang pribadong ari-arian at ninakaw ang isang malaking Turkish rug. Ang utang ni Angka ay umaabot sa 8,000 pesos at nag-aalok lamang ang nagbebenta ng 2,000 para sa basahan. Nagdesisyon si Amanda na linlangin ang nagbebenta. Pinunit niya ang isang bahagi ng basahan at pinaniwala ang nagbebenta na ang buong basahan ay gawa sa balahibo ng tupa. Ang mga ganitong basahan ay espesyal na binibili para sa mga bata kaya't pwedeng taasan ang presyo. Ngayon ay kulang ng 3,000 pesos si Tisoy at nangako si Amanda na gagawa siya ng paraan. Hindi alam ni Tisoy kung kailan niya mababayaran ang utang, ngunit sinabi ng dalaga na hindi niya kailangan ang kanyang pera. Sa bahay, tinulungan niya ang kanyang ina. Naging interesado ang Ingles na bisita kay Amanda at nagtanong ng ilang katanungan. Sinabi niya na nais niyang maging doktor. Nakita ng Ingles na kakaiba ito dahil hindi raw magagaling na doktor ang mga gypsy, bagay na ikinadismaya ni Amanda. Kumuha siya ng kaunting pera mula sa itinatagong pera ng pamilya at nakipagkita kay Tisoy upang ibigay ang pera. Sinabi niya kay Amanda na maaari itong laging umasa sa kanya. Palihim niyang binayaran ang bill ng kuryente at pinanood ang pagkamangha ng kanyang kapatid sa ilaw na gumagana. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa bahay at palihim na pumasok sa banyo kung saan nakaupo ang kanyang kapatid na babae. Biglang tumunog ang doorbell, si Amanda ang nasa pintuan. Mukhang nalilito siya at sinubukang kausapin si Tisoy ngunit hiniling nito na ipagpaliban ang usapan hanggang kinabukasan. Agad na bumalik si Tisoy sa bahay at palihim na pumasok sa silid ni Angka. Hindi niya ito nagustuhan kaya agad siyang umalis. Sa gabi, pumasok si Angka sa silid ni Tisoy at ginaising siya. Sinabi niyang nauunawaan niya kung ano ang gusto nito at kahit hindi ito tama, nagpakasaya sila buong gabi. Kinabukasan, naglakad-lakad si Tisoy sa lungsod at napansin si Berto na bumili ng damit. Alam ni Tisoy na gusto niyang makipagkasundo kay Angka kaya mabilis siyang bumalik sa bahay upang tanggalin ang intercom. Pagkatapos, bumili si Tisoy ng 2 tiket sa sinehan ngunit nang bumalik siya sa bahay, nakita niya si Berto. Sumigaw siya na hindi karapat-dapat si Berto para kay Angka at handa siyang patayin siya. Makalipas ang ilang araw, binuksan ng stadium sa lungsod at sa panahon ng sayawan, pinayagan ng isang lokal na opisyal ang kanyang sarili na gumawa ng labis na kilos. Humingi ng tulong ang dalaga kay Berto, ngunit sinabi nito na ang lalaking iyon ang dapat maging punong ministro. Pumunta si Angka sa banyo, sinundan siya ni Berto. Gusto ni Berto na sumama si Angka sa hotel kasama ang ministro, ngunit tumanggi siya at nagawa niyang palayasin ang mga hanggal. Nagmamadali si Tisoy na umuwi at sinubukang pakalmeyan ang kanyang kapatid ngunit isinara niya ang pinto. Lumalabas na noong araw na dumating si Amanda kay Tisoy, sinubukan niyang sabihin na ikakasal na siya. Sa kasal, sinunog ng grupo ni Berto ang mga lamesa. Nakita ni Tisoy ang kanyang kaibigan na tumatakbo palayo sa isang bagay. Ipinaliwanag ng kaibigan na sinunog nila ang kasal. Sinimulan ni Tisoy na bugbugin ang lalaki at pumunta sa lugar kung saan sila ni Amanda nagpalipas ng oras. Napagtanto ni Tisoy na engaged na si Amanda. Sinabi ni Amanda na kung hindi lang siya inisnab ni Tisoy, maaaring naging iba ang lahat. Iminungkahi ni Tisoy na tumakas sila at hindi na sila mahahanap. Sinagot ni Amanda na tumakas na siya noon ngunit maaari siyang bumalik. Ipinaalala ni Tisoy na binasa ni Amanda ang kanyang palad at dapat sana'y ikakasal sila, bagay na kinatuwa ni Amanda. Iisa lang ang tiyak na alam ni Amanda, kung gaano niya kamuhian si Tisoy. Ngunit bago umalis, hinalikan niya si Tisoy.
Pagbalik ni Tisoy sa bahay, sinabi ni Angka na inayos na niya ang mga gamit nito at kailangan na niyang umalis, ngunit bago iyon, kumain sila ng ice cream sa huling pagkakataon. Ito ang katapusan ng pelikula. Iyan lang para sa araw na ito. Mag-subscribe at mag-like kung gusto nyo pa ng mga movie recaps na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.